Kay Soto, binigla ang lahat sa Japan B-League dahil kahit galing siya sa injury, ay biglang lumalakas ang kanyang laro. And in many games, ay he was dominating. Kaya ito ang kanyang dadalhin sa NBA Summer League ngayong July na kung saan it is expected na pati ang NBA ay mabibigla sa galing ni Kai considering na last year ay nakulangan sila sa kanyang performance. Ito na ang panahon na gaganti si Kai at ipakita niya sa buong mundo kung gaano siya kagaling. He is up to the challenge, ika nga. And this time, ay siguradong magigimbal ang buong Pilipinas. Well, hindi man siguro magigimbal ang buong mundo, pero siguradong ang buong Pilipinas ay makatutok na naman sa lahat ng laro ni Kai sa Las Vegas. Sa ngayon ay 4 na lang ang laro ng Yokohama B Corsairs sa Japan B-League, kaya mapapaaga siguro ang pagbabalik ng ating idol sa US unless uuwi pa siya dito sa Pilipinas at magbabakasyon ng ilang araw. Hindi magandang hindi nakapasok ang Yokohama sa playoffs, pero at the same time ay magkakaroon pa si Kai ng extra time to rest bago siya sasabak sa matinding mga NBA workouts at mga laro sa NBA Summer League. At mukhang makakatulong ng malaki na hindi na nakaalagwa sina Kai Soto sa next round dahil it means na marami-rami siyang oras na mag-workout at enough time to rest. Kaya ngayon pa lang ay nakaset up na si Kai para sa isang successful summer. Lahat ay nakalatag na kasi at sa tulong ng kanyang NBA agent na si Tony Ronzoni ay tiyak ng isang NBA contract para kay Kai. Pero kailangan pa rin ni Kai ang matinding focus ngayong napakalapit na niyang makukuha ang katuparan ng kanyang NBA dream. Although marami pa rin dapat ma-improve ni Kai, pero that does not mean na hindi pa siya NBA ready. For sure, he is not yet an all-star NBA player level kung makakapasok siya sa NBA this year, pero one thing for sure ay isa na siya ngayong dependable big man na maaasahan mo in small stretches. Hindi pa siguro pang starting 5 si Kai sa NBA, pero kung off the bench to provide supporting role sa mga superstars, ay kayang-kaya na yan niya. And at the same time, napakalaki pa ng kanyang potential at napakaswerte ng NBA team na makakakuha sa kanya. Swerte dahil sa murang contract, ay malaki naman ang kanilang makukuha kay Kai. Ito ang mga deals na low risk para sa mga teams pero high reward. Bihira kasing makakahanap ang NBA ng katulad ni Kai na legit 7'3" pero napaka-skilled sa laro at napakataas pa ng kanyang basketball IQ. Mas gumaganda pa ngayon ang laro ni Kai dahil lumalakas na siya at nagkalaman na ang kanyang katawan. Konti na lang ang kulang at makikita na natin ang kanyang full potential. Kaya ready na siya na gumante ngayong darating na NBA Summer League and it is expected na mas lalo pang gaganda ang kanyang laro sa NBA Summer League dahil pwede na niyang ibuhos lahat because this is it. Ito na ang chance ni Kai na maiparating sa mga NBA teams na karapat-dapat siyang kunin. Sa tulong rin ng strength and conditioning coach ni Kai na si Milantin, ay siguradong hindi siya mag-back down sa anumang laban. At dahil mas malakas na ngayon at mas malaki na si Kai, ay mas lalo pa siya magiging effective sa kanyang laro. In terms of confidence naman, ay nakikita natin na nasa all-time high ngayon ang kanyang kumpiyansa. In fact, ang daming bagong mga moves na pinakita ni Kai this season na mapapailing ka na lang talaga sa kanyang galing. At balitang NBA naman, ang buzzer beater ni Jamal Murray ang nagbigay sa Denver Nuggets ng 2-0 na abante laban sa Los Angeles Lakers. Si Jamal Murray ay tumira ng 15-foot step-back jumper at the buzzer at binura ng Denver Nuggets ang 20-point second half deficit nila para gulatin ang Los Angeles Lakers sa 101-99 na panalo nitong Lunes at kumuha ng 2-0 na abante sa kanilang Western Conference Playoff Series. Ang fadeaway ni Murray kung saan bumabagsak ito habang tumitira ang nagbigay ng Denver Nuggets ng kanilang pang-10 sunod-sunod na panalo laban sa Lakers. At ang game series ay lilipat sa Los Angeles para sa Game 3 ngayong Webes. Ang winning shot ni Murray
ay pumasok matapos na magka-turnover itong si LeBron James from the long range sa may 16 seconds na lang sa laro at nagtay pa sa 99 all. Kinuha ni Michael Porter Jr. ang rebound sa may 13 seconds na lang at hindi nagtawag ng timeout ang Nuggets. Sa halip, dinala ni Jamal Murray ang bola sa kanang bahagi habang si Anthony Davis ang nagbabantay sa kanya. Lumakad pa orong at pumasok ang kanyang tira kung kailan tumunog ang buzzer. Pareho sina Jamal Murray at Anthony Davis na nahulog sa bench ng Nuggets habang nagulat ang buong ball arena. Nagtapos si Jamal Murray na merong 20 points, including his 14 points sa fourth quarter, at si Nikola Jokic naman ay nagtala ng kahanga-hangang triple-double with 27 points, 20 boards and 10 assists. At nagdagdag pa si Michael Porter Jr. ng 22 points at si Aaron Gordon naman ay merong 14 points para sa Denver Nuggets. At pinangunahan ni Anthony Davis ang Lakers sa kanyang 32 points at si LeBron James ay nagtala ng 26 points at si D'Angelo Russell naman ay merong 23 points with a career playoff high 7 threes. Nanguna ang Los Angeles Lakers ng 59-44 sa halftime and stretched their advantage to 68-48 2 minutes into the second half. At parang matatalo na ata ng Lakers ang Denver for the first time in 494 days dahil nangunguna pa rin ang Lakers ng 10 points entering the fourth quarter. Pero naitay ng Denver at 95 all sa 3-pointer ni Michael Porter Jr. with 1 minute 15 seconds left. At ang biggest basket ni Russell ay ang kanyang layup na nagbigay ng kalamangan ng Lakers sa 97-95 with a minute to go. Pero na-foul itong si Jamal Murray ni LeBron James kaya nakasungkit pa ng 2 free throws kaya nagtie ulit ang laro. Sumagot naman itong si LeBron James ng kanyang layup with 48 seconds left pero bumawi agad itong si Murray with a step-back jumper at 30 seconds. At nagmintis itong si King James from long range and Michael Porter corralled the rebound and the Nuggets were on their way to one of the biggest shots in franchise history. Habang si Jared Vanderbilt target na bumalik sa Game 3 versus Denver Nuggets. Pati ang forward ng Los Angeles Lakers na si Jared Vanderbilt ay posibleng babalik sa Game 3 ng playoffs laban ng Denver Nuggets. Lakers forward Vanderbilt, out since February 1 with a right midfoot sprain, is eyeing a return to the court as early as Game 3 of Lakers' first-round series with the Denver Nuggets. Yan ay ayon kay Dave McMenamin ng ESPN.